Good day. Ako po si Jericho, ito aking Bible vlog for the day. Gusto ko lang i-share sa inyo yung katotohanan na yung mga religion na hindi talaga nila naiintindihan yung kalooban ng Diyos. Ang alam na nila, basahin yung Biblia. Kasi ang totoo talaga, ito yung totoo pera lang talagang habol niyan. Walang pakialam sa kaligtasan niyan. Ganun sila. Kasi ano ba ang kalooban ng Diyos? Diba? Ganito. Kung lalawakan natin yung mga isip natin, at kung lalawakan natin yung isip natin, diba? Ang kalooban ng Diyos, napakadali lang. Pag-ibig. Di ba? Ano pa nga ba? Kasi kung isipin natin maigi, kung lalawakan natin yung isip natin, kasi bakit inuutos ni Lord Jesus yung dalawang utos? Unang utos, iibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, ng buong pag-iisip mo, ng buong kaluluwa mo, na siyang una at pinakadakilang utos. Sa ikalawa, iibigin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo. So, diba? So, yun na rin mismo ang patunay, yung utos ni Panginoong Jesucristo na rin mismo ang patunay na ang kalooban ng Diyos ay pag-ibig. Na nasusulat sa 1 John chapter 4 verse 8. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kung Diyos ay pag-ibig, literally, ang kalooban niya ay pag-ibig. Di ba? Common sense. Pero yung dahil nga yung mga religion, hindi kaligtasan nyo ang gusto niyan, kundi pera nyo. Ginagawa niya kayong mangmang. Ginagawa nila kayong walang alam. Ganun ba? Kasi sa totoo lang, ang kamangmangan ng tao ay malaking kita sa kanila. Yun. Diba? Kung naiintindihan natin at kung nauunawa natin ang kalooban ng Diyos ay pag-ibig, kailangan pa ba ng religion? Diba? Kailangan pa ba ng kung ano-ano? Hindi na. Kasi pag-ibig na ang kalooban niya. Di ba? Ano ba ang pag-ibig? Di ba? Paggawa ng mabuti sa kapwa, pagmamahal sa kapwa. Ganun yun. Di ba? Kasi ganito, di ba? Yung katulad na binanggit ko na nasusulat sa 1 John chapter 4 verse 8. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So meaning, pag-ibig ang kalooban ng Diyos. So meaning, anong silbi ng mga religion na yan? Eh kung pag-ibig pala yung kalooban ng Diyos. Di ba? Yun lang yun. Kaya nga kayong mga tao rito sa mundong to, wala nang mga ligaw na kaluluwa rito. Paano naging ligaw? Di ba? Dahil sa mga religion. Dahil sa binago ng mga Romano yung Bible. Kasi ang totoo talaga, lahat ng nasa Bible ay pawang kasinungalingan na. Wala nang katotohanan dyan. Totoo lang. Nakakalungkot mang isipin, yung talagang totoo. Kung ayaw yung maniwala sa akin, hindi ko problema yan. Gusto ko lang sabihin sa inyo yung totoo. Punong-puno na ng kasinungalingan kaya yung buhay na to, yung tinatawag ninyong modernong panahon. Ito ay pawang kasinungalingan lang. Dahil lang totoo, hindi ang Diyos ang nangingibabaw sa mundo ito, kundi si Satanas.
Kasi alam niyo kung bakit? Kung Diyos ang nangingibabaw sa mundo, walang karahasan, walang paghihirap, walang pasakit, walang pagdurusa, pawang kaligayahan lamang. Kung Diyos ang umiiral sa mundo, pawang kaligayahan at pag-ibig lamang ang mararamdaman at gagawin ng tao. Pero hindi. Ang umiiral dito, sino? Si Satanas. Di ba? Totoo. Si Satanas na kasi. Kasi anong patunay na si Satanas na ang umiiral sa mundo? Impluwensya na niya. Kasi di ba? Kaya may kaguluhan, kaya may pamalalamang sa kapwa, may panluloko, kaya may digmaan. Kasi nga, si Satanas na ang umiiral dito. Kasi kung Diyos ang umiiral dito, alam nyo, malamang nag-iibigan ng bawat isa. Malamang nagtutulungan ng bawat isa. Malamang nagkakaisa ang lahat ng tao. Kasi kalooban na ng Diyos yung umiiral sa mundo. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Di ba pag-ibig? Di ba? Kaya, yun ang patunay na ang umiiral sa mundong to, hindi Diyos, kundi si Satanas. Sa pamamagitan ng ng pera, kasikatan, kayamanan. Diba? Katulad ng edukasyon, gobyerno at religion. Kay Satanas lahat yan. Kasi nasusulat sa 1 John chapter 4 verse 18, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So, ang kalooban ng Diyos, pag-ibig. Di ba? Literal. Common sense, pag-ibig ang kalooban ng Diyos. Pag-ibig ba ang umiiral sa mundo ngayon? Hindi. Salapi. Di ba? Dahil sa salapi, nagkaroon ng mahirap at mayaman. Dahil sa salapi, may paghihirap. Dahil sa salapi, may pagmamataas. Dahil sa salapi, may pagyayabang. Dahil sa salapi, may pang-api ng kapwa. Dahil yang salapi na yan, hindi yung kalooban ng Diyos. Yan ang paraan ni Satanas para ihiwalay ang tao sa Diyos. Literal yan. Ay no, totoo lang. Kasi totoo, tatanga-tanga na yung tao talaga. Tatanga-tanga na. Wala talaga to. Diba? Diba nasusulat nga sa banal na kasulatan? Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Diba? Huwag ka diba? Diyos na mismo nagsabi na. Sa pamamagitan ni Propeta Jeremias. Pero anong ginagawa ng tao? Pinagkatiwala yun ng kalusugan sa tao. Diba? Pinagkatiwala yung pananampalataya sa tao. Diba? Kaya wala na to eh. Wala na to talaga. Kasi, gagamitin lang natin yung common sense natin. Kung pag-ibig ang kalooban ng Diyos, ba't kailangan pa ng religion? Diba? Ganun lang kasimple yun. Kung pag-ibig ang kalooban ng Diyos, ba't kailangan pa ng religion? Hindi ka naman maliligtas na mga yan. Anong purpose niyan? Di ba? Wala. Alam mong ginagawa lang ng religion, perahan ng tao. Gawin tanga ang tao, gawin mamang ang tao. Dahil ang totoo, di ba? Kahit pinalitan ng mga Romano yung Biblia, hindi nila naalis yung katotohanan na Kristyanismo ang pinasimulan ni Kristo, hindi church. Yung church, Romano ang nagtatag niyan. Yan ang utos ni Emperor Constantine. Kaya binago-bago nila yung Biblia ng mga Romano, ng mga Romans. Kaya binago-bago nila yung Biblia para maitatag ang Katoliko Romano. Yun. Ang akala nila, sila lang yung magiging supreme at
Sila lang yung paniniwalaan ng tao. Pero hindi. Unang kumalas, protestante. Kaya nga protestante, nagprotesta sa mga Katoliko. Yan yung mga protestant. Yung, hindi ba? Kasi yung Katoliko kasi, may sariling version ng Biblia yan. Yan yung binabasa natin. Sariling version nilang Biblia yan. So meaning, edited na yung Biblia. Kumbaga, yung Biblia na yan, na binabasa ng mga karamihan, ay inuhubog ang isip mo sa paniniwalang Katoliko. Kaya nga, kanang version ng Katoliko yan eh. Kaya ngayon, yung mga protestante, gumawa rin ng sariling version ng Biblia. Ano yung sariling version nila ng Biblia? Yun ay ang King James Version. Yung King James Version ay Biblia ang protestante. Diba? Nag-translate din sila eh. Nag-translate din sila ng sarili ng Biblia. Diba? Kumbaga, hinuhubog nila yung kaisipan ng tao sa paniniwalang protestante. Tapos yun, may nagtayo na naman ng church. Diba? Nagtayo na naman ng church. Nag-translate din sila ng sarili nilang Biblia. Ngayon, lumabas na yung mga Aramaic, yung iba't ibang version ng Biblia. Kumbaga, ang estimated version ng Biblia ay bumibilang ng 120 mahigit. Ganun ang kasaysayan nun. Yung Mormonism, gumawa rin ng sariling Biblia. Si Ellen G. White ng Seventh-day Adventist, gumawa rin ng sariling Biblia. Diba? Yung Jehovah's Witness, gumawa rin ng sariling Biblia. Yung, diba? Yung imbes na Diyos yung nakalagay, niligay nila Jehovah. Yung pinagpapalitan na gumawa ng ang dami ng pasalin-salin. Yung Biblia ng Jehovah's Witness, kinukondisyon yung utak mo sa paniniwalang Jehovah's Witness. Tapos yung King James Version, pag binasa mo yun, hinuhubog naman yung utak mo sa paniniwalang protestante. Yun yung King James Version. Kaya ngayon, ang dami ng translation ng Biblia. Dahil maraming translation ng Biblia, yun ang patunay na hindi na totoo yan. Kasi kung totoo yung Biblia, nag-iisa lang yan. Nag-iisa lang yan. Katulad ng kay Lord Jesus, di ba? Nag-iisa lang si Lord Jesus na Diyos. Di ba? At nag-iisa lang yung pinasimulan niya, Christianity. Christianity coming from the root word Christ. Because Lord is Jesus Christ. Di ba? Tatanungin nyo lang, ano ba ang pinasimulan ni Kristo? Church ba o Christianity? Walang sasagot niyan. Sinungaling eh. Walang sasagot niyan. Kasi kahit pumili sila ng isa, diba? Lalabas ang katotohanan. Kaya ang ginagawa na tinanong ko yan sa Facebook. Kung nakikipag-diskusyon sa akin eh. Si Iglesia ni Cristo member nila. Nakikipag-diskusyon sa akin. Sabi si Felix Manalo daw ang pinili ng Diyos. Puta naka-level pa ni Abraham, no? Puta naka-level pa ni Jesus, no? Kapal ng mukha niya, no? Yun yung sinasabi nila. Ganun-ganun daw, sabi ko. Sige ganito, kung talagang naniniwala ka sa Diyos. Sige kung talagang sa Diyos ka, kung naniniwala ka sa Diyos. Tama. Sige, ano ba yun? May tatanong ako sa'yo. Sabi, ano pinasimulan ni Kristo? Church or Christianity? Ayaw sumagot. Kung ano sinasabi sa akin, nilait-lait ako. Hindi ka naliligo, wala kang utak, wala kang bobo. Sabi, bakit mo ako nilalain? Bakit mo ako hiniinsulto? Bakit mo ako minamali? Napakasimple lang ng tanong ko Ano ba ang pinasimulan ni Kristo? Christianity or church? Utang ining yan. Kung ano nang pinagsasasabi. Pinaglalait ako. Kampon daw ako ng Diablo. Wala daw akong kwentang tao. Mawalang pinag-aralan. Naniniwala sa rebulto.
Katolikong hangal, puta ko, ano na pinagsasabi. Sabi, ba't ang dami mo sinasabi? Sabi ko, hindi ako katoliko. Wala akong relihiyon. Sabi ko, isa lang ang pinaniniwalaan ko, si Jesus at ang Diyos Ama. Wala nang iba. Hindi ako katulad mo, sabi mo gano'n. Napakasimple lang ng tinatanong ko sa'yo. Ano ba ang pinasimulan ni Kristo? Christianity or church? Yun na naman, pinaglalait na naman ako. Pinag-insulto na naman ako, pinag-gano naman ako. As in either piliin niya yung sa dalawa, or Christianity, lalabas pa rin yung totoo. Church ang piliin niya, lalabas pa rin yung totoo. Kasi alam niya, nabuksan yung isip niya, alam niya. Kasi alam niya, kahit anong piliin niya sa dalawa, lalabas yung totoo. Ganun yun. Kaya ganun namatay si Panginoong Jesucristo sa krus. Diba? Kasi nga, lumalabas sa kanya yung totoo na hindi talaga sa Diyos sa mga Christian, mga Judaismo, yung mga Hudyo. Hindi talaga sa Diyos lumalabas yung katotohanan eh. Kaya ngayon, no choice talaga sila. Kaya humanap talaga sila ng humanap talaga sila ng paraan para ipapatay si Kristo. Ano mo sabi ni Lord Jesus sa mga Hudyo? Kung tatanungin ko kayo, hindi niyo ako sasagutin. Di ba? Yun ang sabi ni Lord, totoo naman eh. Di ba? Kung sasabihin ko man sa inyo, hindi kayo maniniwala sa sasabihin ko. Kung magtatanong man ako sa inyo, hindi niyo ako sasagutin. Kasi siya na nga yung katotohanan eh. Marami ng beses na pinatunayan na yung Lord Jesus yan. Kaya ngayon, no choice sila. Kaya ang pagpipilian na nila, kasi punong-puno ng katotohanan at katwiran eh. Pag punong-puno ka ng katotohanan at katwiran, no choice sila. Papapatay ka na lang nila. Kasi either hindi sila sumagot sa tanong mo, or papapatay ka nila. Ganun nangyari kay Lord Jesus eh. Sa totoo lang. Kaya pinatay si Lord Jesus sa krus eh. Kasi naglalakala siya ng katotohanan. Hindi yung ang status para bulagin ang sanlibutan, para gawin tanga ang mga tao. Sinabi ng Katoliko Romano na tinubos na ni Panginoong Jesucristo yung kasalanan ng sanlibutan para mapagtakpan yung kamalian at kasinungalingan nila. Kasi ang totoo lang, siyempre, di ba, pag ang Biblia ang pinag-uusapan, wala na magtatanong eh. Kasi ang alam ng tao talaga, salita ng Diyos yun. Totoo na lahat yun. Ang hindi nila alam, pinalitan na yun ng Romano. Kasi ang iniisip kasi ng karamihan, ang iniisip kasi, ay salita ng Diyos yan, hindi nakikresyonin eh. Kaya yun ang napag-aralan ng mga scholar ng mga Romano, yung Council of Nicaea. Sabi to, pag pinalitan natin itong Bible, wala nang question dito. Wala nang mag-aaral dito. Makikinig na lang sila. Kasi ang alam nila, salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Pero ang hindi alam ng karamihan talaga, totoo lang ang hindi talaga alam ng karamihan, pinagpapalitan na yan. Kasi, kaya nga malakas ang loob nila palitan eh. Diba? Kaya pinalitan nila kasi alam nila, walang magtatanong kasi salita ng Diyos yan. Iisipin ng tao, lalo na sa panahon natin ngayon. Iisipin ng tao, salita ng Diyos yan, totoo lahat yan. Wala nang kukontra, wala nang Siyempre, matatakot sila sa Diyos eh. Bakit ko kukontra yung Biblia? Isalita ng Diyos yan. Hindi magkakasala ako sa Diyos. So wala nang magtatanong. Oo na lang ng oo. Sige na lang ng sige, di ba? Yun ang napag-aralan ng mga Romano. Wala na yan. Kasi sa totoo na lang, ang nakakaalam talaga ng katotohanan dito, yung mga Romano. Kasi nung nasa kanila yung di ba yung unang Kristiyano kasi, yung mga unang Kristiyano, tinatago talaga nila yung Bible kasi alam nila, tinatago nila talaga yung mga banal na kasulatan, yung mga totoong salita ng Diyos. Tinatago talaga nila. Kasi alam nila pag nakuha ng mga Romano yan,
Pag nakuha ng mga Romano yan, papalitan nila yan. Para imanipulahin ang mundo. Yun ang ginawa. Kasi yan eh, hindi nakuha, halimbawa, sa akin, nakuha sa akin yung scriptures, para walang saksi, na nabasa ko yung scriptures, papatayin ako ng Romano. Ganun ang nangyari. Ngayon, mga aral ni Panginoong Jesucristo, di ba? Nakuha nila yung aral. Yung pinatay nila. Ang naitago ng maigi, yung Dead Sea Scroll. Ano yung Dead Sea Scroll? Yung Book of Isaiah. Na-discover yon 1945. Yung Book of Isaiah, yung Dead Sea Scroll. Yun ang naitago ng maigi ng mga unang Kristiyano. Kaya yun ang hindi napalitan eh. Hindi na manipulate, hindi napalitan. Pero yung buong Bible, wala na yan. Simula sa lumang tipan at bagong tipan, wala na, puro kasinungalingan na yan. Kaya yung mga religion niya yun, kala mo totoo lahat yan sinungaling na. Tingnan mo yung mga Katoliko. Hindi nagre-react yan. Yung mga pare, hindi nagre-react yan. Di ba? Pag obserbahan mo, pag nagsisimba ka sa simbahan Katoliko, pag nagsisimba ka, hindi nagbabasa ng Biblia yan. Hindi magbabasa yung gagapirangot. Magbabasa yung gagapirangot. Tapos yun, magkikwento. Kasi alam ng pare na hindi na totoo yung Bible. Kasi pinalitan na nga yung mga Romano eh. Kaya hindi nila binabasa yan. Di ba? Magbabasa ng konti, di ba? Tapos, magkikwento na. Alam mo yung kapitbahay namin, parati akong binibigyan ng ulam, ng ganito, ng ganyan. Nagkikwento-kwento na. Yung buhay ni Kristo ang gusto namin, sa isip ko naman, ang gusto kong matutunan, yung buhay ni Kristo, hindi yung buhay ng kapitbahay nyo. Hindi nagbibigay ng ulam sa'yo. Ano pakialam mo dyan? Diba? Yun yung mga ganun eh. May kakailan yung mga pare, ganyan mga diskarte yun eh. Yung mga Katoliko naman, mga tanga hindi nagtatanong. Ngayon, nakikinig lang. Kasi paring nila eh. Kaya ako sabi ko, kaya na ako eh. Kung bagay yung unti-unti na nabubuksan yung isip ko, sabi ko po, tangina na ito. Ano bang ginagawa nito? Sabi ko, tangina na ito ah. Sabi ko po, anong pakialam ko sa kapitbahay nyo? Ang gusto kong matutunan, yung buhay ni Kristo, hindi yung buhay ng kapitbahay nyo. Yun na. Doon mo makikita eh. Diba? Kaya yung Biblia na yan, kaya tingnan mo, yung Bible, hindi sila nag-react, hinahayaan lang nila. Diba yung mga Katoliko, yung Vatican, hinahayaan lang nila, dumami yung religion. Bakit? Alam nila eh. Ay naku, kasi alam nila, pinalitan na lahat yan. Diba? Wala nang totoo dyan. Kasi kung totoo yan, hindi yan dadami. Christianity lang. Katulad ng Christianity, coming from the root word Christ, di ba? Si Lord Jesus lang ang nagtatag nun. Di ba? Tingnan mo, hindi dumadami. Di ba? Pero tingnan mo yung mga religion, yung church. Tawag nilang church. Buktan, dami. Kasi gawang tao yan eh. Yung Christianity, si Lord Jesus ang nagtatag yan eh. Yung church, tao lang ang nagtatag yan eh. Kaya dumadami. Diba? Ganun yun. Yun sa totoo lang. Sa totoo lang, wala na talaga dito. Wala na talaga. Punong-puno na ng kasinungalingan, punong-puno na ng... Ay, naku. Totoo lang. Diba? Wala na talaga. Kaya lahat ng religion na yan, kahit sumanib ka yung umanib yan, kasi questionin mo lang. Pag umanib ka ba sa mga religion, maliligtas ka. Diba? Katulad na sinasabi ng Iglesia ni Cristo. Tinatanong ko yun eh. Sabi niya, kami, naiinggit, sabi ng nakadiskusyonan ko sa Facebook, naiinggit ka kasi kami lang ang maliligtas. Sabi ko, explain mo nga sa akin, sabi ko sa kanya.
O sige, sige. Yan ang gusto mo eh. Di ba? Yan yung paniniwala mo. Sige, ikaw na maniligtas. Ipaliwanag mo sa akin kung paano kayo maliligtas. Ngayon, hindi nagsalita. Wala siyang maisip. Sige nga, sabi ko, sige, paliwanag mo sa akin. Paano ka ililigtas na Felix Manalo? Na Eduardo Manalo? O kahit na sinong mga Manalo? Sabi ko, paano ka ililigtas yan? Explain mo sa akin. Paintindi mo sa akin. Yun, hindi na nakakimo. Kasi ganito lang yan eh. Sa totoo lang, lalawakan lang natin yung isip natin. Ang sugo mo si Felix Manalo, si Manalo yung sugo mo. Pero bakit Biblia yung ginagamit niyo? Di ba? Dapat, yung buhay ni Felix Manalo ang inaaral nyo. Yan yung sugo nyo. Sugo nila eh. Pero bakit Biblia yung ginagamit nila tapos sugo nila si Felix? Di ba? Parang katanga naman na ata yun. Di ba? Pag sugo mo si Kristo, pinaniniwalaan mong Diyos si Kristo, Biblia ang gagamitin mo. Di ba? Bakit? Di ba? Bakit ganun? Sugo mo si Felix Manalo, pero aral ni Kristo ang binabasa mo. Akala, di ba? Salungat eh, kontrahan eh. Salungatan eh. Di ba? Tao sa inyo si Kristo, pero yung aral ni Kristo, yung binabasa nyo. Bakit hindi nyo aralin yung buhay ni Felix? Hindi yung buhay ni Kristo. Yung mga aral ni Kristo, di ba? Kung sugo mo si Kristo, yung aral ni Kristo nga aralin mo. Pero kung sugo mo si Felix Manalo, buhay ni Felix Manalo ang aralin nyo. Ganun na kasimple yun. Pang walang eh. Sasabihin nila sugo, ano yan? Kalebel Si Kristo, tao. Si Felix, anghel. Paano nangyari yun? Ang dami-daming mga verse sa Biblia. Ang dami-daming verse na nagsasabing Diyos si Kristo. Di ba? Meron nga sa Matthew 17:10 eh. Nung binautismoan si Jesus Christ. Di ba? Nung binautismoan ni Juan Jesus. At bumaba ang Espiritu Santo sa inyong kalapate. At may tinig na nagsabi sa langit, siya ang aking anak na lubos kong pinalulugdan. Sino sinasabi yan? Sa dinami-dami ng binautismuan, sa Israel, walang nagsabi sa langit na anak sila. Kay Kristo lang. Kay Lord Jesus Christ lang. Ang sabi ng tinig sa langit, ikaw ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. So meaning, kung anak siya ng Diyos, meaning, Diyos na rin siya. Ano yun? Anak ng Diyos pero tao? Hindi, Diyos yan, tao yan. Bakit? Parang pinapalabas kasi ng mga iglesia ni Kristo na sinungaling yung tinig sa langit. Nakalagay sa Bible yun. At may tinig sa langit na nagsabi, ikaw ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Si Lord Jesus ang sinasabihan nun. Kasi nagsalita lang yun sa langit nung binautismoan si Jesus. Diba? Kung sinasabi ng mga iglesia ni Kristo na tao si Kristo, hindi sinungaling pala yung tinig sa langit? Sino magsasalita sa langit? Ulap? Diba? Common sense. Diyos. Diba? Kung paniniwala nila na tao si Kristo, ibig sabihin, pinapalabas nila na sinungaling yung tinig sa langit. Diba? Nakasulat yan sa Matthew 17:5 ata, kung di ako nagkakamali. Kaya malabo yun. Diba? At may nagsabi mula sa langit, ikaw ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Sino sinabihan? Si Lord Jesus. Nung binautismoan ni John the Baptist si Lord Jesus at bumaba yung Espiritu Santo sa anyong kalapate. Di ba?
Yan yun. Ay, no, sabi ko, ang daming ano yun. Wala na, lalan talaga. Ang daming nanligaw, mga religion, mga members niya. Wala na. Wala na tong mundo na to. Wala na, malapit na to eh. Malapit na talaga to. Diba? Ang hinihintay na lang dito yung bigyan nila ng karapatan. Yung mga bakla at tibo. Yan yun. Kasi, ano bang dahilan kung bakit nilipol ng Diyos ang Sodoma at Gomora? Hindi ba sa bakla at tibo? Kaya pag naging ganun yung mundo at binigyan, wala na, buong mundo, binigyan na ng karapatan yung bakla at tibo, doon nagugunawin ng Diyos ang mundong katulad ng ginawa niya sa Sodoma at Gomora. Kasi ano ba, wala na, ano pa bang sistema nito? Ano pa ba? Di ba? Wala na. Wala ang dahilan para magpatuloy ang buhay rito. Di ba? Puro kabakalaan at tibo na yung umiiral eh. Di ba? Isipin mo lang, nung dumami yung religion, ginawa ba ng Diyos? Hindi. Di ba? Aralin niya natin yung banal na kasulatan. Nung dumami yung bakla at tibo sa Sodoma at Gomora, doon niya ginunaw. Ginunaw niya yun. Doon niya ginunaw. Kasi yung sinasabi ni Abraham eh, kung meron pang natitirang matuwid sa Sodoma at Gomora, gugunawin mo ba ito? Sige, kung may matuwid pang natitira sa Sodoma at Gomora, hindi ko gugunawin ang Sodoma at Gomora dahil sa kanila. Ganun yun. Kaya wala na talaga eh. Totoo lang, wala na talaga. Nalulunod na sa kasinungalingan. Wala na. Totoo lang. Mayroon mong ganda-ganda ng lupa, oh. Di ba, ganda-ganda ng lupa. Tapos may mga damo. Di ba, pag may mga damo eh. Di ba, pag may mga damo, walang alikabok. Sinimentuan. Hindi nagkaroon tuloy ng alikabok. Hindi tuloy matubuan ng halaman. Kasi si Papa na dyan sa lugar nyo para maniwala ka sa akin, sabi ni Papa, ng Diyos Ama ni Papa, para maniwala ka sa akin. Magpapaulan ako ng binhi. Sabi, binhi? Papa, binhi. Ay, mga puno, Papa. Sabi, oo na. Puta, hindi umulan. Pagtingin ko rito, puto, may nakikita ako mga parang gelatin na mga binhi. Yan yung mga, sabi ko, ito ba yung Papa? Sabi ko, oo, yan yung mga binhi. Sabi ko. Ang problema natin dyan, Nak, hindi ko na matulungan yung tao, Nak. Hindi ko na matulungan. Kasi yung binhing pinapaulan ko, sa semento na bumabagsak, hindi natutubo yan. Pero kung lupa pa yan, Nak, malamang tutubo ng mga bagong puno dyan. Sabi ko, nga Papa, sabi. Kaya hindi na ako makakatulong sa tao, Nak. Kasi puro semento na yan. Wala nang lupa dyan, Nak. Kaya kahit magpaulan ako ng binhi, kasi sa pamamagitan na ng pagpapaulan ko ng binhi, dun lang hindi nila mapapansin. Magugulat na lang sila, may mga tumutubo na ng mga puno eh. Ngayon, hindi na ako makatulong sa tao, Nak. Kasi, Nak, yung lupa, Nak, sabi sa akin ni Diyos Ama, ni Papa. Kasi yung lupa, Nak, ginawa nilang semento. Kaya ngayon, pag nagpaulan ako ng binhi, babagsak sa semento, hindi natutubo, mabubulok na lang at matutuyo. Ang ganun ba, Papa? Yung nga, Papa, nakita ko pala eh. Hindi ko lang naisip na picture eh. Ang dami dito, mga binhi. Ang dami, nagpaulan talaga si Papa. Paulan ng binhi. Sabi, Nak, hindi na mabubuhay, Nak. Sabi ko, bakit, Papa? Kasi wala nang integridad yung tao, Nak. Wala na. Sabi, ganun ba, Baba? Kaya yung kinuha ko rito na binhi, kumuha ko ng isang binhi, nilipat ko sa lupa. Butang namatay. Wala na, napatay lang. Hindi tumubo. Kaya yun sabi ko, wala na, hindi na talaga makakatulong si Ama rito. Kasi yun ang pinatunayan talaga sa akin talaga eh.
Sige na, magpapaulan ako ng binhina ka, abangan mo na, tingnan mo na. Magtingin ko, puta, nakakita ako, nakalagay, mga binhina talaga, may mga, ano na siya, ang itsura niya, nasa loob siya parang gelatin. Di ba parang gelatin? Tapos sa loob may buto. Ang dami ko nakita. Sabi, saan galing to? Hindi naman imposible namang, di ba? Buta ka na. Alam mo naman yung concept of evaporation. Nagiging gas yung tubig. Sumisingaw, nagiging gas yung tubig. Kaya paano magkakaroon ng gelatin-like na may buto sa gitna? Yung ulan. Yung nangyayari, yung method of evaporation, di ba? Ang nangyayari, yung tubig, tinatamaan ng araw. Pag tinamaan ng araw yung tubig, magiging gas yun. Kaya paano magkakaroon ng gelatin-like na may buto sa gitna na sa ulan? Malabo mangyari yun. Kasi nagiging gas ang tubig. Pag naging gas yung tubig, kasi pag tinamaan ng araw, nagiging gas yung tubig. Tapos, iuulan niya. Pag magiging gas, pupunta sa ulap, iuulan niya. Kaya paano nagkaroon ng binhi? Yung ulan. Diba? Posible yun. Yun. Kaya totoo talaga yung sinasabi ni Papa eh. Sabi ko na, alam ko na may agam-agam ka na. Sabi sa akin. Sabi ko, paano ba? Patawad pa. Sabi ko, ang kitid ng utak ko pa eh. Sabi, hindi na, naiintindihan kita. Ganito na lang na, magpapawalan ako ng binhi. Sabi ko, sige na, ikaw mag-isip kung saan galing yun. Sabi, ha? Tapos yung, hindi ba tapos na yung ulan, di ba? Umulan eh. Ang lakas ng ulan. Lakas. Hindi umulan, lakas ng ulan. Umulan talaga eh, umulan. Pagtingin ko, puta, nandito sa Times. Puta mga gelatin-like. Gelatin. Ang dami, gelatin. Tapos, pag kinuha mo siya, may buto sa gitna. Sabi, ito na siguro yung sinasabi ni Papa. Sabi na magpapaulan siya ng bini. Sabi, si Papa talaga. Sabi ko, yun na. Hindi na ako nagdalawang isip, hindi na ako nag-aagam-agam talaga. Sabi ko, totoo nga si Papa to. Sabi ko, paano magkakaroon ng gelatin sa ulap? Paano magkakaroon ng, ganun? Gelatin tapos may buto sa gitna. Ang method of evaporation, tatamaan ng araw yung tubig, tapos yung tubig magiging gas. Pag naging gas po yung tubig, pupunta sa ulap. Tapos pag pupunta sa ulap, uulan. Paano magkakaroon ng gelatin-like na tubig? Paano maiaangat to sa ulap? Malabo mangyari yun. Dahil yung tubig nagiging gas. Tapos yun na nagiging ulan. Pero saan galing tong binhi na to? Sabi yun naisip ko, kasi Papa talaga sabi yun, hindi na ako nag-isip ng ano. Sabi ko, hindi na ako nag-isip talaga. Sabi ko yun na, kinakausap na ako lagi. Sabi, hindi na ako nag-aagam-agam eh. Yan, ginagawa naman ni Satanas. Nararamdaman ko na pag pinapakialaman ako ni Satanas. Kumbaga may parang impormasyon sa utak ko na sinasabi, huwag kang maniniwala dyan. Ba't ako hindi ko maniniwala? Sabi ko, taka ba ito? Sino ba ito? Si Satanas to. Ayan, habang nangingialam sa akin si Satanas, nagbibigay sa akin ng mga negatibong impormasyon, mas lalo ako tuloy naniniwala kay Papa. Lalo ako napapalapit kay Papa. Kasi, sino bang magsasabi ng mga bagay na against kay God? Hindi ba? Si Satanas. O, diba? Kaya pag ino-obserbahan ko sa isip ko, ba't parang may naiisip ako hindi maganda? Na parang wag daw ako maniwala kay Papa. Sabi, kagaguhan to. Sabi, ganun na. Nalalaman, Satanas ka, Papa, oh. Sinusumbong ko talaga. Tapos yung hihinto. Malaking takot niyan kay Papa eh. Tapos kukulitin ka niya kasi ang gagawin niyan, ikaw ang kukulitin yan, ikaw ang papasamain yan para pasakitan ako. Meron din naman
ano mo yan, baliwalain mo lang yan. Sabi ko, sige pa. Sabi ko, sige pa. Yun. Yan, binablock na naman. May sasabihin sana ako eh. May binablock ko. Hindi gagawin sa akin ng Diyos Ama ni Papa yan. Yan, binablock ko. May sasabihin akong maganda eh. Tingnan mo, bilinat. Diba? Diba, sino bang gagawa sa'yo na lumayo ka sa Diyos? Diba, si Satanas at mga demonyo lang. Tapos papaisip, kala mo, iniisip mo. Kasi ganito si Satanas eh. Diba, tulala ka. Tapos may naiisip kang hindi maganda. Tapos, alimbawa, sa kapwa mo, may naiisip kang hindi maganda. Alam mo na kung sino kung sino nag-i-influensya sa'yo ng ganon. Kasi gagawin ba ng Diyos yun? Hindi. Yun yung tinatawag na pananampalataya at paniniwala sa Diyos. Sabi, ba't ganun? Ba't may mo pumapasok sa isip mo? Ba't ganun? Parang gusto sa akin palait yung ganitong tao. Parang gusto sa akin paawayin ko yung ganitong tao. Iisipin mo, kanino kayang galing yung impormasyon na to? Hindi to gagawin ng Diyos. May isip mo kaagad. Yun nga, Satanas kaagad yun. Kasi minsan nakala nila, sunod sila ng sunod, hindi nila napapansin eh. Ganun yung mga tao. Minsan, naobserbahan ko yan. Minsan galit na galit. Sabi ko, ba't ka galit na galit? Di ba? Ganito na nabibwisit daw siya sa tao. Di ba nabibwisit sa tao kahit wala namang ginagawa yung tao, buwisit na buwisit ka? Di ba? Isa lang ang ibig sabihin nun. Ini-impluwensyahan ka ni Satanas para magalit sa tao nun. Kasi hindi naman sa'yo sasabihin ng Diyos na magalit ka sa tao eh. Ano sinabi ng Diyos sa Biblia? Kabuotan nyo ang masama. Kabuotan nyo ang masama. Makianib kayo sa mabuti. Di ba? Ay, mga religion na yan. Bulag na sa katotohanan yan eh. Lalo na pala, member ako ng INC. Walang pwedeng gumalaw at walang pwedeng mag-influensya. Walang pwedeng kami lang ang number one. Yun ang pinapaisip ni Satanas. Pero sa tingin nyo ba, papaisip pa sa inyo ng Diyos niya gano'n? Na maging mayabang ka dahil sa religion mo? Hindi. Di ba? Kasi isipin mo lang. Di ba? Isipin mo. Yung katulad, huwag yung palalaba, yung sinasabi ng mga iglesia ni Cristo, di ba? May example ko lang. Huwag yung papalabasin ng inyong mga anak dahil baka ma-influensyan kayo ng ibang tao. Baka ma-influensyan. Di ba? Hindi ganun. Di ba? Parang sinabi mo na rin na huwag ka nang tumira sa mundo. Eh, punong-puno ng influensya nito. Ang paiwas mo sa anak mo, yung sa impluwensyang masama, hindi sa tao. Dahil ang tao, dahil ito ang isipin lang natin ha. Salamat po Diyos sa masama. Salamat po. Kasi isipin lang natin, di ba? Ito galing kay Ama to, kay Kuya Lord Jesus to. Ang isipin lang natin, ini-impluwensyahan ni Satanas ang tao. Ba't ka magagalit sa tao? Yun nga ang gusto niyang mangyari. Di ba ni Satanas? Yan ang gusto niyang mangyari, maggalit ka sa kapwa mo tao. Mag-away kayong dalawa. Yun ang gusto niyang mangyari. Kaya ngayon, nagagamit niya yung religion para mag-away yung dalawa. Para mag-away-away yung mga tao. Di ba? Sa tingin mo, kayo mag-isip, yung Diyos ba, gagawin ba ng Diyos yan sa tao? Na magmalaki ka, na maliitin mo yung iba? Hindi gagawin ng Diyos yan sa'yo. Di ba? Hindi ka influensya ng ganun. Kasi ang napakalinaw na nasusulat sa Biblia eh. Ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso at isip at kaluluwa. At ibigin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo. Ba't mo aawayin? Di ba? Ano sa tingin niyo kay Lord Jesus at sa Diyos? Sinungaling? Ha? Ang utos niya, ibigin. Ba't mo inaaway? Di ba? Ang pinapaibig nga ng Diyos sa yung kapwa mo. Tapos ikaw naman, minamaliit mo, inaaway mo. Di ba kaninong impluensya yan? Automatic, kay Satanas. Yan
ano eh, yung mga iglesia ni Cristo talaga, mga bulag yan eh. Wala talaga. Walang alam kasi sa Biblia talaga, wala talagang alam sila sa Biblia. Kaya kung ano-ano lang yung sinasabi ng mga ministro nila, yun lang yung pinaniniwalaan nila. Yun lang yung sinusunod nila. Di ba? Ang tingin nila sa sarili nila, mga righteous sila, mga tama sila. Di ba? Ang kabilin-bilin na ng Diyos eh. Magpakababa ka. Magpakababa ka. Di ba? Dahil wala nang tataas sa tao. Diyos lang ang mataas rito. Di ba? Biro mo ang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat na Panginoon ng langit at ang lupa. Nagtuturo sa'yo. Siya yung pinakamataas na nilalang sa mundo. Ang Diyos, ang manisan nilalang sa lahat ng nilikha. Ang Diyos Ama. Nagtuturo na magpakababa ka. Di ba? Common sense. Gamitin yung isip nyo. Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Tinuturuan ka magpakababa. Bakit yung presidente nyo, yung mga religion nyo, tinuturuan ba kayo magpakababa? Hindi. Tinuturuan kayo, ipagtanggol nyo ang paniniwala nyo, ganito, ipagtanggol nyo ang kapatid nyo, ipagtanggol pa. Di ba? Isa lang naman ang kalaban natin dito. Hindi kapwa-tao. Ang kalaban natin dito, si Satanas, mga demonyo niya. Yun ang kaaway natin dito. Hindi isa't isa. Pero dahil sa mga putang ng mga religion na yan, nagkaalabo-labo yung tao. Ay, paniniwalang Katoliko yan, mga demonyo yan. Ay, paniniwalang Iglesia ni Cristo, mga demonyo yan. Ay, mga paniniwalang born again, mga demonyo yan. Naku, nag-aaway-aaway na sila. Hindi nila alam, ginagago na sila ni Satanas eh. Tsaka ng mga demonyo niya eh. Mga nagmamagaling, mga nagmamarunong. Tingnan mo, yan yung patunay na wala silang pananampalataya sa Diyos. Di ba? Kasi ang totoo talaga, hindi natin kalaban ang isa't isa. Ang kalaban natin dito yung impluensya ni Satanas at mga demonyo niya. Yun ang kalaban dito. Dahil sa mga putang ng mga religion na yan, naglalabo-labo, nag-aaway-away, nagmamataasan at nagmamarunong at nagyayabangan. Yung mga tao, dahil sa mga putang ng mga kupal na religion na yan, yan ang ginagamit ni Satanas para magkagulo ang tao. Biro mo, ang utos ng Diyos ni Kristo, ni Panginoong Yesus. Ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong kaluluwa mo, na siyang una at pinakadakilang utos. At ikalawa, iibigin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo. Di ba pinapaibig nga yung kapwa mo? Ba't mo aawayin? Ba't mo magmamalaki yan? Ba't mo maliliitin? Bakit mo insultuin? Bakit mo aawayin? Dahil sa religion mo? Yan ang patunay na sa demonyo yan. Diba? Yung sa kanila eh, huwag niyong palalabasin ng mga anak niyo dahil may impluensyahan ng ibang tao. Diba? Kaya ngayon yung mga iglesia ni Cristo, mga upal, mga tanga, wala namang alam sa Biblia eh. Walang alam sa Diyos eh. Ay, mga anak kinukulong sa bahay, hindi pinapalabas, hindi kinukulong sa bahay. Kasi, ang tingin niya sa tao, kalaban eh. Ang tingin niya sa tao, masama eh. Sila lang ang mabuti. Ang hindi naiisip ng mga tanga-tangang yan, ang kalaban dito, hindi ang kapwa mo tao. Ang kalaban dito, si Satanas at mga demonyo. Diba yun eh? Puta, insulto ng kapwa, api ng kapwa, putang sita ng kapwa, kung ano nung pinagsasasabi. Di ba? Walang alam. Ay naku, totoo lang, mga mangmang na talaga. Hanggang dito na, maraming salamat. Sana may natutunan ulit kayo na bago. At sana nabuksan ko yung mga isip nyo. Wala kayong alam, wala na talagang alam ng tao rito. Tangina, pinaglalaruan na lang sa Satanas at mga demonyo nyo. Ano? Tangina mo. Tangina, binigay na nga sa'yo ni Papa yung ano eh. Di ba, binigay na nga sa'yo ni Papa yung mga tao. Sabi, ano? Di ba? Ang totoo talaga, gusto mo lang talagang pasakitan si Ama. Di ba? Kaya nga, pinapatay mo si Lord Jesus eh. Akala mo masasaktan siya eh. Di ba? O ano nangyari? Satanas. Pang-ina kang bobo ka eh. Ano nangyari Satanas? Pinapatay mo si Kuya Jesus.
Si Panginoong Kuya Jesus, di ba pinapatay mo? Ang gamit-gamit si Judas. Nagulat ka, nabuhay. O ano? Anong ginagawa mo? Eh kahit gugustuhin niya naman eh. Kahit ako, pag namatay ako, buhayin ako yan. Mabubuhay ako eh. Eh ikaw, tangina kang demonyo ka talaga. Tangina mo, hindi mo, tangina, anong baliw-baliw. Tarantado ka ba?